Good day everyone and welcome to my channel. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin yung BMBE. Ayan. So sa vlog nito, magkakaroon tayo ng comparison kung makakatipid ba kayo sa BMBE, sa 8%, sa OST, o kaya sa itemized deduction. Ayan, bibigyan ko kayo ng idea lang. Idea para makapili kayo. Okay. So, ano nga ba tong BMBE? Isa rin tong klase ng tax. Ayun, na pwedeng pagpilian ng mga VAT o kaya ay non-VAT. Okay, ano ba yun? Marami siyang incentives. Ito ay parang regalo sa atin ni dating Pangulong Arroyo, itong BMPE na to. So, ito yung mga incentive niya muna. Exempted tayo sa income tax. So, ang kabayaran mo lang pag kumuha ng BMBE, kapag nakapasa ka, ay percentage tax. Okay? So, exempted tayo sa minimum wage law. So, di ba, merong dapat na kada lugar sa atin, may minimum wage dapat ang sweldo. So, dito, exempted. Pero dapat meron silang mga SSS, PhilHealth, mga ganun kung may tauhan ka. Tapos, meron kang access sa mga window for special credit created for BMB's financing. So, pwede kang, may mga window dyan na pwede kang, madali kang makakautang kung ikaw ay BMBE. Okay, kung nakarehistro ka bilang BA. Will have access to programs such as the tech transfer, marketing, production, and management training program. So, pwede kang humingi ng tulong para sa mga ganong training sa ating gobyerno kung ikaw ay BMBE. Okay, sa mga training, marketing, production, di ba? May pwede yung mga ganong training na makakatulong sa business mo. Ayan. Tapos, the LGU might also offer to reduce or be exempted from paying the local taxes, charges, and fees. So, pwede ka rin bigyan ng mga, free na lang ang mga charge sa business mo. Pwede daw. So, pwedeng hindi, pwedeng oo. Siguro pwede kang mag-request. Okay. Requirements para maging eligible to register. So, ano ba yun? Sino ba yung pwedeng mag-register dito? Your business needs to be centered on services and on producing products. Okay? Pwede rin dito yung trading. Buy and sell, pwede rin. Your total assets should not be exceed 3 million pesos. So, minabantayan dito yung assets mo. Dapat hindi lalagpas ng 3 milyon. Okay. Gagawa ko ng video para malaman nyo kung ano yung asset nyo. Kasi, ayun. Tapos, your business should not be connected or related to your exercise of a profession. So, yung mga professional na kung gano'n ang anyong negosyo, hindi kayo pwede dito. Example, mga pharmacies, so hindi sila po pwede dito. Your operation should not be a branch of bigger corporation. So, hindi ka pwedeng branch ng mas malaking korporasyon. Yun ang yun, Tagalog ko lang. Documents you need to call it for registration. Okay. So, basta kung ikaw ay doon ka dapat mag-register kung anong klaseng yung business mo. Kung ikaw ay corporation, doon ka mag-register sa SEC, Securities and Exchange Commission. Kung ikaw ay cooperatives, doon kayo sa Cooperative Development Authority o CDA. Kung ikaw ay sole proprietor, kunyari, negosyante ka, tapos sole proprietor, di ba? Sa DTI ka magre-register nito. DTI muna, tapos, di ba pagka sa DTI nag-register tayo ng at yung name ng business natin. So, dito ka na rin magre-register muna bago ka pupunta sa didiretso sa BAR. Dito ka sa DTI, kapag nag-register ka ng business name mo, magtanong ka na kung paano mag-register sa BMBE bago ka pumunta doon sa BIR. Okay? Ayan. So, hindi lahat nakakapasa. Okay? So, good luck niyo. So, tingnan natin. Ayun. So, hindi lahat daw ay nakakapasa. So, ayun. Yun. So, kayo paano ba yung kwentahan ng dyan, ng tax. Okay?
Kasi wala ka ng income tax, so percentage tax na lang. Okay? Mas ang gabantayan nyo lang is yung asset nyo, hindi lalagpas ng 3 milyon. Okay? Kapag lumampas na yan, disqualified ka na. So, kaya ang ano dito, gagawa ka ng financial statement para lagi nilang mabantayan kung lalampas na ba yung assets mo sa 3 milyon. Okay? Ito ay ano to, pag nag-register ka, hanggang 2 years, pwede mo siya magamit itong BMBE. Tapos pag natapos siya, kailangan mo mag-renew syempre. Pwede kang mag-renew. Ay, titignan natin kung ano ba, kung makakapasa ka ulit o hindi. Ayan, ano ba. So, percentage tax ang gabayaran mo. So, sa lahat ng sa kita mo, i-times mo, kung ikaw ay non-VAT, i-times mo agad yun sa 3%, yung kita mo, yun yung tax mo. Kapag ikaw naman ay VAT, i-times mo siya sa 12%. Yung kita mo, yung gross sales mo sa 12%. So, yun yung percentage tax mo na babayaran. Ang kagandahan daw dito is wala ka na income tax, 'di ba? So, tingnan mo sa COR mo kung ilan na lang kailangan mo i-file. Percentage tax na lang kailangan i-file, wala nang income tax. So, 'yun. Pero, kung ikukumpara mo, kung maliit lang naman ang business mo, kung ikukumpara natin siya sa iba, sa 8%. Sa 8% kasi, hindi ko pwede ang VAT. Okay? Pero kung maliit ka talaga na negosyante, kasi sa 8%, kung 250,000 pababa ang binegosyo mo, zero tax ka na yan. Compare sa BMBE, kapag ikaw ay, kung yung lahat ng kita mo, may tax ka agad. Kukwenta na kaagad. Wala siyang exemption na 250,000. So, yun yung pwede nyo ikumpara. Sa OSD naman, ang kagandahan niya, kagaya ng 8%, hindi nyo kailangan gumawa ng financial statement. Kung ayaw nyo gagawa ng financial statement, siyempre kung gagawa ng financial statement, kailangan mo rin mag-bookkeeping dyan. O kailangan basta gagawa ka rin ng mga paperworks. Kung 8%, hindi kailangan masyadong gawin yon. OSD, karon din, hindi kailangan gumawa ng financial statement. Ayan. Kasi yung OSD naman is may income tax na, meron pang percentage tax. So, ayun. Ayun. Sa itemize naman, sa itemize, kung kukumpara siya, kapag ka BMB ka, hindi ka pwede kung ikaw ay professional, sa itemize po pwede. So, yun yung, feeling ko yun yung, yung pwede kong sa kanila, compare natin para makapagkaroon kayo ng idea, ano nga ba yung tax na magandang piliin para sa negosyo ninyo. Ayan, thank you so much. Sana gusto niyo itong vlog na ito. And, bye-bye.